Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa mga naghandog po ng kanila pong tanging bilang para po sa Panginoon, sa magkapatid po na Orara at syempre po sa ating pong choir. At ngayon po, araw na naman po ng linggo at ngayon po ay hapon na, nasa pangalawang pagkakataon na po tayo ng ating pagsamba. Napakasarap pong makita yung mga kasama natin kaninang umaga at nakikita pa rin po natin ngayong hapon. Yun po yung napakasarap makita, yung mga kapatid mo sa Panginoon na sama-samang sumasamba. At syempre, nakikita rin po natin ang mga kasama po natin online. Magandang hapon po sa inyo. At tayo po ngayon ay sasamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. At alam ko po, ng bawat isa po ay handang ibigay ang lahat para sa Panginoon, para sa pagsamba dahil nauna nang nagbigay ng buhay ang ating Panginoon para po sa atin. Ngayon po, inaanyayaan ko na po ang lahat na tumayo at ating pong bigkasin ang ating pong panawagan sa pagsamba at pahayag ng puso sa ating pagsamba. Sabay-sabay po natin bigkasin ang Roma 12:1. Kaya, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan, na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ngayon naman po ang pahayag ng ating puso sa pagsamba. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, sasambahin ko ang Diyos na may malinis na puso at kalooban, sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan, sasambahin ko ang Diyos na may mataas na paggalang, sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan, sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Ating pong awitin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Please remain standing para po sa ating pong scripture reading. I will be reading the book of Ecclesiastes chapter 9 verses 10 to 18. Sundan po ng inyong mga pandinig. At ito pong sinasabi sa verse 10, Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happeneth to them all. For man also knoweth that his time, as the fishes that are taken in an evil net, and as the birds that are caught in the snare, so are the sons of men snared in an evil time, when it falleth suddenly upon them. Verse 13,
This wisdom have I seen also under the sun, and it seemed great unto me. There was a little city, and few men within it, and there came a great king against it, and besieged it, and built great bulwarks against it. Now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city, yet no man remembered that same poor man. Then said I, Wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom is despised, and his words are not heard. The words of wise men are heard in quiet more than the cry of him that ruleth among fools. Last verse. Wisdom is better than weapons of war, but one sinner destroyeth much good. Ang Diyos naman patuloy na magdagdag ng papapala sa salita ng Diyos. Let us all pray. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your reading of your word. Salamat po sa mensahe ng salita niyo. Thank you also, Lord, for this wonderful afternoon that you have given us, Lord, to serve you once again, Lord, to give you all the glory, all the praises that you deserve. Lord, we pray that you will continue to bless every part of our program. Kayo naman patuloy na magpatnubay sa bawat tatayo, sa bawat lingkod nyo na tatayo sa likod ng pulpito, whether to render a song, to give everything that we have, and to listen to your word. Lord, kayo naman patuloy madakila. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang taong mangangaral sa amin sa hapong to. At naway bigyan niyo po kami, Panginoon, ng attentive heart, Panginoon, na makinig, Panginoon, at tanggapin ang inyong pagpapala. Panalangin din namin ang inyong patuloy na pag-iingat sa aming pong mahal na bishop, who is continue serving you, Lord, sa kanya pong mga pagpapahayag ng inyong salita sa dako pa po ng Pampanga at sa kanya pong pupuntahan, Panginoon. Lord, we pray, ingatan niyo po sila. Patuloy, Panginoon, kayong magpatnubay sa aming pong kalagitnaan, sa mga parating pa lang, Lord. Ingatan niyo sila. Kayo pong patuloy na magpala sa amin. Salamat din, Panginoon, sa mensahe na aming pong natanggap kaninang umaga mula po sa aming pong resident pastor. Continue to bless him, Lord. Patuloy po siyang pagpalain, bigyan ng wisdom, at patuloy palaguin ang mga ministry na meron siya. Thank you so much, Lord. Bless us this afternoon, and we give back all the glory, all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. This time tayo po ay mag-aawitan, and I believe na handa na po ang bawat isa at Yes. excited na po ang lahat para papurihan ng Panginoon. Kaya ibigay po natin ang masayang pag-aawitan at itaas po natin ang papuri sa Panginoon as we sing a song, Redeem, How I Love to Proclaim It. On the first verse, redeem, how I love to proclaim it, redeemed by the blood of the Lamb, redeemed through His infinite mercy, His child and forever I am. Come on, Christians! Redeem, redeem, redeemed by the blood of the Lamb, redeem, redeem, His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus, no language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me doth continually dwell. Redeem, redeem, redeemed by the blood of the Lamb. Redeem, redeem, His child and forever I am. I think of my blessed Redeemer, I think of Him all the day long. I sing for I cannot be silent, His love is the theme of my song. Other peace, amen. Redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Para po sa ating pangalawang pag-aawitan, let's sing the song, Nothing But the Blood. On the first verse, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus.
precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Maraming salamat po sa bawat isa. Maaari na po umupo ang lahat. Maraming salamat po, Brother Abel, sa napakasaya, napakainit na awitan at ating pong pagpupuri sa ating pong may kapal. At sa sandali pong ito, tinatanong lang po natin, meron po ba tayong bagong kasama, bagong muka? May bago po tayong baby, karga po ng ating mahal na pastor, Pastor Norman Marigatdula. Si baby Amara. Ba't naman may pinahirapan nyo kami ni Pastor magsalita eh. Baby Amara. Yan po yung ang kanyang pong inara ay si Ma'am Jun Lee at ang amara niya po ay si Brother Ricky Lee. Ayan. Baby Amara, welcome po, no? First time po ni Baby Amara sa church po natin. Palakpakan po natin si Baby Amara! Meron pa po ba bukod kay Baby Amara? Meron pa po ba? Awa na. wala na. Okay, Baby Amara. Sige po, i-welcome po natin si Baby Amara at ang bawat isa po. Tawagin po natin ating taga magpaawit. Tumayo po tayong lahat. Let us welcome one another as we sing Ligaya ng Buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. English version. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him first today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Manatili po tayo nakatayo. This time, dadako po tayo sa ating pagkakaloob. But before that, let me read to you po ang nasasaad sa Hebrews chapter 13, verses 15 to 16. Ito po ang sinasabi. By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. But to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices, God is well pleased. Tayo po'y panandalihang manalangin.
Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa habang ito na binigay niyo, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na naman na kami sama-sama maglingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat po ng pagpapala na patuloy niyong binibigay sa amin. And this time, Lord, kami po ay magbabalik sa inyo ng mga pagpapalang ito. Hiling po namin, Lord, na ang amin po mga kaloob ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Patuloy niyo po kaming turuan, Lord, na magbigay ng may cheerful heart, Panginoon, at patuloy niyo po kaming pagpalain lahat, Panginoon, lahat po ng may trabaho, lahat po ng businesses, pagpalain niyo, Panginoon, at patuloy niyo po kaming palalahanan, Lord, na maging magbuting katiwala sa lahat po ng mga bagay na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Binabalik po namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayong makupo. Awitin po natin, Anything That Cost Me Nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that cost me nothing. Ngayon naman, mga kapatid, panahon naman po upang tayo po ay magbalik ng ating pong pagpupuri sa ating Panginoon sa pagpapala na sa atin po ay ipinagkaloob. Meron po bang mga nakatala? Ayan, Ermeline Aguilar. Ayan, meron na po pala isa dito, no? Ma'am Milet, kayo daw po yung blessing report na graduate po siya last Friday. Ma'am Ermeline, please. Ayan po. Hello, sound check. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun po, gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon dahil po binigyan niya po ako ng pagkakataon na makagraduate pong muli. Ayan po, pangatlo, ayan. Kasi po, pangatlo na nga ba? Pang-apat. Ayan, pang-apat po na graduation ko po last Friday. Ayan po, so hindi ko po talaga akalain na makakagraduate po ako kasi sabi ko ayoko nang tapusin. Kaya po yung doctorate program ko po ay umabot po ng 7 years. Ayan po, 7 years in the making. Ayan po, kasi po nung pandemic parang nawalan na po ako ng gana. Pero sabi nga po nila kung kalooban daw po ay ibibigay po niya. Ayun po, so ngayon po ay naka-study leave po ako pero tapos na po yung studies. Pero 1 year, ang maganda lang po dito mga kapatid ay dahil may MOA po ako with PUP at saka sa akin, sabi po nila pagbalik ko daw po ay meron po akong 3 academic steps. Promotion. Ayan po. So, sana po maibigay po kaagad. Sana meron pong item. Kasi pag wala pong item, hindi po maibibigay. Pero sabi nga po ng Lord, kung kalooban po niya, ibibigay. Ayan po. Basta sabi nga po ng preaching kanina, di ba? Basta gawin po natin yung ating paglilingkod. Kung ano po ang itinalaga ng Lord para sa iyo,
kung paano ka maglingkod, ay yun lang po yung gawin po natin. Salamat po sa mga kapatiran din po na nanalangin. Ayan po yung mga teammates ko po sa research, si Ma'am Meld, si Sir Robert, at sa ating mahal na bishop. Grabe. Nasa graduation po ako, tumatawag siya, bumabati. Sabi ko talagang tatay na tatay ko po talaga siya, na para bang pag hindi kanya nabati ay parang malaking kawalan po sa kanya. Kaya po, proud na proud po ako dahil wala na po akong tatay. At meron po akong tatay na physical kay Bishop. At meron hindi lang po tatay na physical, kundi spiritual po na tatay. Kasi siya po yung, kumbaga kung mamimiss mong mapagalitan, dahil hindi po yung galit na ano po yung sinasabi ko po, pero yung galit na may pagmamahal, na itutuwid ka sa lahat na iyong pagkakamali. Ayan po, siya po yun. Nakikita niyo po akong ganito, malapit po sa kanya, pero po lagi po akong napapagalitan. Ayan. Pag sinabi niyang Miletsky, alam ko na po ibig sabihin, kailangan umayos na po ako. Ayan po. Di ba po, ganun po yung mga magulang dati, mata pa lang. Alam mo na, tama? Pero yung mga bata ngayon, dilat na yung mata mo, nako, parang wala pa rin. Pero yun po, alam ko na po, pag sinabi niyang tawag po niya sa akin, Miletsky, alam ko na po, kailangan umayos na po ako. Ayan po, kaya po napakalaking blessing po na meron po tayong tatay na gaya po ng ating mahal na bishop. Thank you din po sa lahat, sa mga, alam ko pong marami pong nanalangin, kaya po nakamit ko po ang tagumpay po na ito. Thank you so much and God bless po. Yes, Amen. Thank salamat, you so much. Doktora Hermeline. Officially, Dr. Ermeline P. Aguilar. Pwede na po kami magtayo ng clinic sa bahay. Dalawa na po kami. Ayan. Ang kasunod yan, si Jenlyn na po. Po si Jenner naman po. No? Meron pa po ba na gusto po magpasalamat sa Panginoon? Eto na po ang napaka-active at napaka-blessing sa atin. Sige, Percy. Hello, check. Magandang hapon po sa bawat isa. And po, una-una gusto ko magpasalamat sa Panginoon sa another year na ibinigay niya po sa akin. Ayan po, 21 years old na po ako. Hindi lang po halata. Ayan po, blessing po. Ayan, gusto rin magpasalamat kay Bishop, of course po. Ayan po, sa patuloy niya pong paggabay sa amin, pagsuporta po, yung pagmamahal niya. And dadagdag ko po dun sa letter G ng Wednesday. And generous kay Bishop. And sa ni PDB po yun ng Wednesday. But ayun po, gusto rin magpasalamat sa aking family po. And kila mama, and kila kuya, kila nanay. Ayan po. Sobrang sarap lang po na makita na kompleto po kaming nag-serve po sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. And blessing po last April, and po yung sa Onesimo Camp po, blessing po na ako po yung naging part po doon, maging isa po sa nag-leader po doon. Thank you po kila Pastor Daniel sa privilege po, even sa aming camp director kay Brother MJ po. And sobrang blessing po. Ayun po na nakikita po natin, may mga ilan pong galing po doon. Actually, salvation camp po kasi yon na po. So mostly lang umattend po doon is unbeliever. And ang blessing po na meron pong mga nagstay, nagpabaptize, and po even si Brother Lawrence. And po bunga po ng youth camp. So blessing po na yung aming naging effort. Of course, for the Lord po yon. And nakakatuwa lang po na nakikita po namin na merong nagpapatuloy after nung camp. And blessing din po yung sa DVBS nung April. Ayun po. Naalala ko before, sabi nga ni Ate Tonet nung nag-blessing report siya, estudyante lang kami. Estudyante niya lang kami before. Pero ngayon po, kasama ko na si Ate Tonet nung last time na nagturo sa games department. Ayan. So, blessing po na, and nakatuwa na yung Panginoon, kung paano kumilos yung Panginoon sa buhay ko po, especially na talagang from bata, and ngayon ginagamit po ng Panginoon sa ministry. And ayun po, blessing din po na nakaisang taon na po ako as full-time worker po sa church. Ayan, salamat po sa mga kasamahan ko po dito sa Insiders. Ayan po, kila PMAC, kila Pigeon, kila PDV po, and sila Ma'am Kish, si Brother Kebs, ayan po, blessing po.
And sila Teacher Flo. Mami Miriam, of course, ang aming nagluluto. At si Kuya Kaljun. At yun, Kuya Kaljun. And po, blessing po kayo sa akin. Salamat po sa pagmamahal. Ayan po, sa paggabay po sa amin. And gusto ko rin po magpasalamat sa Panginoon. Ayun po, sa loob po nung 1 year, sobrang blessing po dahil nagagamit po ako ng Panginoon sa mga Bible studies. Ayan po, sa San Jose Youth. Ngayon, nagkaroon po ng bago sa IGEA na Youth Bible Study and even yung sa ASAC po. And siguro po, continue to pray lang po yung isa po sa Bible study namin sa ASAC po na na-stroke nga po, yung last Wednesday na naka-flash po. Si Kuya King, ayun po na na-stroke po kasi siya hanggang ngayon nasa hospital pa rin po. So, pasama po sa prayer. And blessing po yung sa soul winning na challenge po ng young people na nag-start po noong January. Ayun po, although ngayon medyo busy lang po dahil sa Unity Games, pero nagpapatuloy pa rin naman po tayong mag-soul win. And ang blessing lang po sa soul winning, kasi ayun nga po, last year, ayun, nagpe-pray kami nila Kuya Jonel na sana sa soul winning may mabaptize. And this year, tinugon po ng Panginoon, ano po, and po sila Jayan, and yung isa po niyang kaibigan si Castle. Blessing po na sa pagsa-soul win po na ayun nga po na merong nagpatuloy po and na-baptize din po. And po, hindi po dahil doon titigil na. Kuha talagang, doon ko po na-realize na talagang marami pang kailangan makapakinig ng salita ng Diyos at talagang kailangan magpatuloy pa po sa paghayo. Kaya ayun po, blessing din po yung Bible School and second year na magta-third year na po. And blessing po yung mga professors, ayan. And ano pa ba? And salamat po, Church, sa pagbate, sa pagmamahal. Of course, and lalo na kila Bishop, kila Pastor Norman, sa lahat po ng mga kapastoran, preachers na nangangaral, nagpapakain ng salita ng Diyos. Ayan po. Salamat po. To God be the glory po. Amen. Yan po, mabilis na blessing report. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. At una po yung sa VBS po, matagal, long overdue. Overdue na po. Pero thank you po sa lahat po ng nag-support po sa VBS at sa lahat po ng mga tumulong po sa akin para makapag-conceptualize at makagawa po ng ganyang kaganda pong VBS. Of course, blessing po ang ating mahal na Bishop ay nag-aalaw pa rin po at nag-enable po na talagang magkaroon po ng mga tao po dyan. And of course, Aguilar family po na todo po ang suporta sa VBS po natin. And of course, kila PDV din po at sa lahat ng kapastoran po natin. Yan po, salamat din po sa Panginoon kasi nung December po, nawalan po ako ng trabaho kasi nag-resign po ako. By faith po yun, kakasal po kami ni Sister Franchette. Pero, sabi ko nga po, pag di ako nag-resign, mahirap pa kami mag-ayos ng kasal. Kaya, ayun po, 6 months na po, mag-6 months na po ako sa trabaho at na-receive ko na po yung regularization ko po. So talagang blessing po yan. Sabi ko po kay kapatid, nung parang mga 2 months, 3 months, sabi ko, Ted, parang hindi na ako mara-regular kasi ang tindi, may escalation in-escalate kami. So parang hindi na yata ako mara-regular, Ted. Parang sabi niya, hindi mara-regular ka yan. Kasi ang nangyari po noon, dahil sa VBS po, dahil sa dami ng kailangang asikasuhin sa VBS, nag-decide po ako mag-work from church. Sa church po ako So talagang blessing po si PDV po sa amin na talagang kahit alam natin mahal po ang kuryente, naka-aircon po kami na nag-work po ako. Kung sino-sino po naging ka-workmate ko, si Brother Edward, si Kuya Carlo, lahat po ata naging ka-workmate ko na doon. No? So, dahil po doon, syempre hindi nyo na po matutukan yung trabaho nyo. Marami po akong na-miss na work. Pero yun nga po, talagang pag inuna mo ang Panginoon, hindi kanya pababayaan. So, yun naman po ipaalala sa akin ng aking kapatid. Kaya talagang kapag na-down ako, alam po ni Sister Franchette yan, sabi ko, love, parang mahihirapan ako dito sa trabaho. Parang hindi ako ma-regular. So sabi niya, ano ka ba? Ma-regular ka? Kailangan natin ng pera. At saka sinasabi, lagi po niya kini-encourage, sabi niya, love, inuna mo ang Lord eh. So talagang imposible hindi kanya irregular. Talaga pong totoong promotion po sa Panginoon po yan. At yun po, at blessing din po, siguro ito na po yung mag-6 months na po kami ni Sister Franchette nakasal. Ayan po, nag-enjoy po kaming dalawa. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy naman po siya. Opo.
Ako, binless po ako ng supportive na asawa, submissive na asawa. Talagang may one time po nung VBS, alam ko po, nagpaalam po siya na may lakad po siya with her friends. Nagstay po sa akin yung mga pamangkin niya. Nag-work po siya ng gabi, tapos alam niya pong maglo yung bahay, naglinis pa po siya after niya mag-work. Panggabi po siya eh. Ang alis po niya, I think 4 a.m., 5 a.m. Pero nung umalis po siya, hindi po niya pinabayaan yung bahay na magulo. Lahat po yan nakaayos, pati damit ng mga bata, damit ko, lahat po nakaayos. Naisip ko po, sabi ko, grabe Lord, ang tindi ng binigay mo sa akin ha. Superwoman pala yung binigay mo sa akin. Ayan, so I think pag dinediretso ito, magkakaroon ako ng bagong sapatos eh. Ayun lang po, salamat po sa Panginoon. Amen. Bago po tayo umawit, yung birthday boy po natin ang mag-testimony. Pastor Rodelio Tumulak. Okay, again, salamat po sa ating pong Panginoon Diyos for another year that He has given me. At more than, 52 na po tayo. Yeah. Ha? So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Salamat din sa ating pong resident pastor, sa ating pong mahal na bishop for, I still remember, nung Thursday po, I was assigned to share the Word of God soon po sa Feasting on the Divine Verses. At napakaganda. Actually, nung sinasabihan ako ni Pastor Poy, huli na yan. Papaalam na eh. Gagawaan po ba na? Then, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos for the wisdom that He's given me na nakagawa po tayo ng mensahe na may Acts on 2025. So, at least alam na po natin yung ating gagawin. So, meron pa pong nalalabing 6 na buwan at mahigit, di ba? So, para patuloy tayong maglingkod sa ating pong Panginoon Diyos. So, sabi nga doon sa mensahe ko I will faithfully share the Word of God. I will focus and stay in the way of God. I will firmly stand in the will of God. So sana po, tayo po yung napagpala ng mensahe na yun at mamaya po may merienda tayo. Thank you. Yun yung masarap doon. Last po, si Sister Pia. Thank you, Pastor Poy. Mabilis lang po ito. Gusto ko lang pong patotohanan yung kabutihan ng Panginoon sa nakaraang linggo. Sabi po sa Psalms 118 verse 8, "It is better to trust in the Lord than to put confidence in man." Blessing po dahil naka-enroll po ang aking anak. So siya po ay mag-grade 7 na at kami po ay nanalangin ng paaralan at nilid po kami sa isang private school. For 6 years na nag-public siya, sabi nung teacher niya, "Ma'am, I recommend na i-private niyo siya dahil deserve niya." Kasi every time na lalabas siya, sobrang pawis. Talagang parang nakakaawa yung anak po ninyo. So, itrinay po namin siya at siya po ay naka-enroll. Purihin ng Panginoon dahil karamihan na hindi naman pulingid sa iba na ako po ay nag-aaral din. At sabi ko, magbibigay lang ako ng, mag-giveaway muna ako sa kanya, mag-stop ako ng masteral ko. Yung uncle ko na nag-share ng blessing niya, in-stop niya na rin po. And sabi ko, sige Panginoon, kung ito po ang iyong kalooban, then so be it. Importante, makapagpatuloy ng pag-aaral yung anak ko. Pero tinugon ng Panginoon, just right on time, dumating yung sweldo ko and in-accept yung down payment. And I praise the Lord dahil naka-enroll pa rin ako ngayon. And binigyan din po ako ng blessing na makapag-aral through work from home, school, online. Online kami all throughout. This is the shortest po na semestral namin dahil 5 weeks lang. So nanghihinayang talaga ako na hindi makapag-enroll. Yun nga po, isa sa naging blessing ko nga nung ako po ay nakapasa ng civil service. I'm also praying for a regular position. My contract will be end na itong June 30. And
nung Friday, ako po ay naglakas loob na kausapin ulit yung Christian na director ko and nagsisik ako for contractual pa rin. Pero nagulat ako kasi hindi niya ako, nagdalawang isip siya na tanggapin ako kasi may naging conflict nga sila nung isang higher officer. And sabi niya, hindi kita bibigyan or hindi siguro mabibigay sa'yo yung contractual position, pero we are preparing for a permanent position. And I'm praying for that dahil hindi ko alam kung ano talaga yung plano ng Panginoon sa akin, pero ako po ay nagtitiwala pa rin sa Kanya. And blessing yung message ni PNG kanina, ni Pastor Norman, na yung gusto mo, papaanong paraan ka maglingkod sa Panginoon ay mas importante kung ano yung kalooban ng Panginoon na gusto niyang gawin mo. So, gets na gets ko yon dahil talagang maraming pagkakataon na we are, mas gusto natin maglingkod sa in a convenient way. Pero really, the Lord placed us sa isang kaming family, sa isang lugar, sa isang ministry, mission, na masasabi natin hindi convenient. Alam niyo po yung mga challenges and struggles namin, pero isa sa pinanghawakan namin na meron kaming spiritual father, si Bishop De Vega, na lagi kaming pinagpipray, binibigyan kami ng lakas ng loob at ginaguide kami kung paano namin gagawin yung kalooban ng Panginoon sa amin. Magpapatuloy sa paglilingkod, sa kabila nun ay isang pagpapala na naghahanda pala. So, yun po, yung Psalms 118 verse 8 ay maliwanag po sa akin, pinakita ng Panginoon, na itatawid kami sa aming, siyang bahala sa lahat. So, I praise the Lord for that. Hindi ko alam kung paano naitawid na parehas kami na nag-enroll. At kami rin po ay, yun. Purihin ng Panginoon sa, hindi ko po maintindihan kung ano yung nangyari sa amin. At sobrang nag-uumapaw yung pagpapala. Salamat po. Purihin po ang Panginoon. Amen. Salamat po sa mga patotoo na yan. This time, tayo naman po magpapatotoos ng kadekalaan ng Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aawitan. Muli po tayong tumayo. Awitin po natin para po sa ating huling awitin. As we sing a song, Shall We Gather at the River? On the first verse. Shall we gather at the river? Where the feet of trod, with its crystal tide forever, by the throne of God. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river, gathering the saints at the river that flows by the throne of God. Here we reach the shining river, lay we every burden down. Grace our spirit will deliver and provide our robe and a crown. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Soon we'll reach the shining river. Soon our pilgrimage will cease. Soon our happy hearts will quiver with the melody of peace. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Amen po. Tayo po ay magsiya po. Tayo po yung mga pakinig ng mga tanging bilang.
Thank you po. Sa next na pa mag-testimony. Life can be so good. Life can be so hard. Never knowing what each day will bring to where you are. Sometimes I forget, and sometimes I can see that whatever comes my way, you'll be with me. My life is in your hands. My heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. Nothing is for sure. Nothing is for keeps. All I know is that your love will live eternally. So I will find my way, and I will find my peace, knowing that you'll meet my every need. My life is in your hands. My heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. When I'm at my weakest, Lord, you carry me. Then I'll become my strongest, Lord, in your hands. My life is in your hands. My heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. I trust you, Lord. My life is in your hands. To God be the glory po. Amen. Amen. Maraming salamat po sa Women of Hope na nagsiawit po kanina.
At syempre po kay Sister Florence de Cepeda, my life is in your hand. Tunay po na napakabuti po ng Panginoon sa atin. At ngayon mga kapatid, ang maghahatid po ng salita ng Panginoon, isa po sa mga missionary po natin sa Japan, at siya po ang kasalukuyang umahawak po ng isang church sa Mexico. He is an international pastor from Japan and Mexico. Tawagin po natin ang mahal po natin, Pastor Mark J. Loyola. Amen. Salamat po, Pastor Poy. Grabe, international eh. No? Okay. Muli po, salamat po sa pagkakataon na binigay po sa atin ng ating Panginoon na muli po magamit dito po sa ating church. At salamat din po sa ating bishop na patuloy pong gumagabay po sa bawat isa po sa amin. And also sa ating resident pastor. Salamat po, Pastor Norman, sa privilege na binigay niyo po sa akin. At gusto lang po muna magbigay po ng blessing report. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa opportunity muli na binigay po sa akin na makasama po sa ating bishop nung last week po sa Lawag. Okay? So isa po yun sa namimiss ko po sapagkat doon po ako talagang hinubog ng Panginoon. Yung pagsama-sama ko po sa ating bishop, doon po talaga tayo naturuan, naaralan, napagalitan, nasermonan. Okay? Pero lahat po yun worth it sapagkat alam ko lahat ng pagalit, lahat po ng sakit ng ulo na binigay ko sa ating bishop talagang natututunan ko na po ngayon. Okay? So salamat po at yung bang bukod sa mga learnings na natutunan ko po sa ating bishop, yung bang makausap ko siya ng heart to heart, isa po yun sa pinaka dinidesire ko po sa tuwing sasama ako sa kanya, yung mga tanong, yung mga direksyon na naisipagawa sa atin ng Panginoon. So sa kanya ko po talaga pinadadaan. Okay, yung ating bishop po yung ginagamit ng Panginoon para po kausapin tayo ng Panginoon at yung bang kung paano tayo igigiya ng Panginoon ayon po sa nais po niya. At blessing din po, yun, yung ministry po sa gawain po dun sa Lawag, sobrang nakaka-bless po yung kanila pong pastor, si Pastor Froby, sa talagang yung vision niya po sa gawain ng Panginoon. Ang dami ko pong natutunan, ang dami ko pong gustong i-apply sa gawain na pinagkakatiwala po sa atin ng Panginoon. At patuloy niyo po kaming isama sa panalangin sapagkat yung gawain po natin sa Japan, patuloy pa rin naman talagang ginaganap yung kalooban ng Panginoon. Though struggle kasi ang hirap pag wala talaga yung leader po doon, di po ba? Pero patuloy pa rin po silang umaaten, patuloy po pa rin kaming nag-meet every Friday or Saturday sa aming online Bible study. At yung ating gawain po sa Pampanga, patuloy pong sama sa panalangin sapagkat meron po tayong leap of faith na gagawin po doon. So pakisama po sa panalangin. So kailangan po namin ng panalangin po ninyo, okay? So talagang pananampalataya mga kapatid, yung kailanganin po natin doon. At nagpapasalamat din po ako sa aking family, sa aking wife na patuloy pong nag-aalaga, okay, sa aking sarili at sa aking mga anak, okay? So, at sa aking kuya na rin na nagiging commission buddy ko po. Okay, siya po yung aking driver na manager pa, di po ba? So, pwede pong siya rin yung magpastor sa Pampanga kung tatawagin po siya ng Panginoon. Kasi ang pangalan po ng church doon, di ba, JBL CBC. Sakto, JBL, Jason Bartolome Loyola. Di ba? So, kuya, is there not a cause? Well, anyway, sige po, tayo po yung mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Tayo na po tayong lahat. Kung tayo po handa na, please shout, Amen? Kung kayo po excited na pong mag-aral ng salita ng Diyos, please shout, Amen? Pakikalabit yung katabi mo, kapatid, huwag kang matutulog, ha? Okay? Yeah. I know, masarap pong matulog ngayon. Malamig po at yung ulan, parang hiniheli po tayo. Okay? Sige po, kung tayo ready na, please shout, Amen? At kung kayo po inaantok, please shout, Amen! Yan, salamat sa pagiging honest po ninyo. Okay, sige po, let's open our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, beginning verse number 9 up to verse number 10. Okay? 1 Corinthians chapter 15, beginning verse number 9 up to verse number 10. Kung natagpuan na po, please shout, Amen! Ang sabi po ng Bible, for I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God
which was with me. Hilingin ko po for the second time, kayo po ang bumasa ng ating talata ngayong hapong ito. Sige po, ready, begin. What can the grace of God do to our life? Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, manaming banal dakila sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang muli po matuto, maaralan, mahamon sa pamamagitan po ng pag-aaral po ng inyo pong salita. Ama, nagpapakumbaba po kami. Humihingi po ng kapatawaran sa mga nagawa po naming kasalanan. Pagkalinisin niyo, O Diyos, ang aming puso't isipan. Tulungan niyo po kaming maintindihan, maunawaan yung mensahe po ninyo na nais yung ituro po sa amin ngayong hapon pong ito. Huwag niyo pong hayaan, Ama, na lalabas po kami ng bahay-sambahang ito na hindi po kayo nakakapangusap sa bawat isa po sa amin. Accomplish your will in the midst of us, O God, and continue, O Lord, to illumine our mind and heart as we study your word. Salamat po. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sa inyo po kami nagtitiwala. Sa inyo po kami nananangan, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Please be seated. Yung 1 Corinthians chapter 15, verse number 9 and verse number 10, especially verse number 10, I know marami po sa atin life verse ito. Tama? Marami sa atin, kabisado natin yung verse number 10, but by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Alam niyo po, yung pag-uusapan natin ngayon, isa po sa sobrang na-enjoy ko pong attributes ng Panginoon sa buhay po natin. Yung grace of God. Amen? Sino po bang maitatanggi o makakatanggi sa atin na lahat tayo ay talagang beneficiary ng grace ng Panginoon? Lahat po tayo na-enjoy natin pagka sa kaligtasan, sa biyaya. Di ba? Kung bakit tayo nakapaglilingkod sa biyaya. Kung bakit nasusuplayan yung pangangailangan natin sa biyaya. Lahat po mga kapatid, umiikot po sa biyaya ng Panginoon. Lahat po yan, grace ng Panginoon. So kaya nga si Pablo, mga kapatid, mga minamahal, isa po sa mga striking statement ni Apostle Paul, ang sabi niya, "For I am the least of the apostles, that I'm not meet to be called an apostle because I persecuted the church of God." Alam po ni Pablo na hindi naman talaga siya karapat-dapat. Alam po ni Pablo na hindi siya worthy maging apostle, hindi siya worthy maging disciple, hindi siya worthy maging tagapangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga nilinaw niya po yung kanyang statement in verse number 10, "But by the grace of God." Nang dahil sa biyaya ng Panginoon, I am what I am. Napakalinaw po sa buhay ni Pablo kung ano yung ginawa ng biyaya ng Panginoon sa buhay niya. Napakalinaw po sa buhay ni Pablo, mga kapatid, mga minamahal, kung ano na po yung nagawa at magagawa at ginagawa ng biyaya ng Panginoon sa buhay niya. Ngayong umagang ito, parang nga abutin tayo ng umaga, ngayong hapong ito, mga kapatid, mga minamahal, ang layunin po ng aking mensahe, yung bang maunawaan natin, ano ba yung magagawa ng biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Maganda po, ma-remind tayo, ano po ba yung ibig sabihin ng grace? Di ba? So, ano po ba ibig sabihin ng grace? Alam natin to, pag sinabing grace, it is the unmerited favor of God. Yung hindi naman tayo karapat-dapat, pero binigyan tayo ng pagkakataon o binigay sa atin ng Panginoon yung mga pagpapalang tinatamasa at tinatanggap natin sa pang-araw-araw ng ating buhay. Kaya nga when we acronym the word grace, di ba? Sabi dun sa discipleship lesson natin, when we talk about grace, yung acronym daw po ng grace, di ba? God's riches at Christ's expense. Grace. Amen? Nang dahil daw po sa Panginoong Jesus, mga kapatid, sa yaman po ng ating Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoon, kung bakit natin na-enjoy yung buhay natin ngayon. Kaya nga si Pablo, very clear sa kanya, sabi niya, "But by the grace of God, I am what I am. And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labored more abundantly than they all,
and yet not I, but the grace of God which was with me. Kung babasahin lang nating plainly at hindi natin uunawain yung puso nung nagbabasa, yung puso nung nagsasalita, it seems parang nagyayabang po si Pablo. But I labored more abundantly than they all. Kumbaga parang kung mababaw-babaw po yung tingin natin kay Apostle Paul, it seems kino-compare niya yung ginawa niya o yung nagawa niya sa ibang apostol. At kapag pinag-aralan natin, ano po ba yung na-accomplish ni Pablo? Ano po ba yung mga churches? Ilan po ba yung mga tao? Kapag tinignan natin in quantity and in quality, pwede nating sabihin the best yung mga nagawa ni Pablo para sa Panginoon. Pero malinaw sa kanya, ang sabi niya, but by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. Hindi daw kasi nasayang yung biyaya ng Panginoon sa kanya. Bakit? Because I labored more abundantly than they all. Lahat naman tayo biniyayaan ng Panginoon eh. Lahat naman tayo may grace ng Panginoon. Pero maraming mananampalataya, sayang po yung grace ng Panginoon kasi hindi pinapagamit sa gawain ng Panginoon. Marami po biniyayaan ng Panginoon, marami po napakabiyaya, napakayaman ng biyaya ng Panginoon, pero saan po ginagamit yung biyaya ng Panginoon? Nasa kamunduhan. Yun po yung sinasabi ni Pablo na sayang. Okay? Pastor, pwede bang masayang po yung biyaya ng Panginoon? Naalala niyo po yung sinasabi ng mga lola natin? Ikaw talagang bata ka, ubus-ubus biyaya ka? Naalala niyo yung statement na yan? Inisip ko, paano ba mauubos yung biyaya? Yung idea pa nung ubus-ubus biyaya, sayang. Imbis na magamit po sa tama, nagamit po sa mali. Imbis na magamit po sa gawain ng Panginoon, gamit na gamit sa sanlibutan. Imbis na magamit po mga kapatid, mga minamahal, sa gawain ng Panginoon, kung saan-saan natin ginagamit. Kaya nga ang sabi ni Pablo, mga kapatid, mga minamahal, but I labored more abundantly than they all. Look at this, saan siya bumalik? Yet not I. Hindi pa rin ako yan. Sabi ni Pablo, yet not I, bumalik sa saan? But by the grace of God, which was with me. Kaya nga ngayong umagang ito, o ngayong hapong, pasensya na, palaging umagang akin nababanggit, di mo ba? Okay? Sabi ni Pablo, but by the grace of God, which was with me. Ngayong hapong ito, mga kapatid, mga minamahal, ano po ba yung magagawa ng biyaya ng Panginoon sa buhay natin? The title of our message this afternoon, what can the grace of God do to our life? Ano po ba yung magagawa ng biyaya ng Panginoon sa buhay natin? Unang-una, mga kapatid, mga minamahal, the grace of God gives humility in our service. Amen? The grace of God gives humility in our service. Sabi po ni Pablo sa verse number 9, for I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Malinaw po kay Pablo na kung bakit siya nagagamit ng Panginoon, hindi dahil mahusay siya. Malinaw po kay Pablo kung bakit nagagamit siya ng Panginoon, hindi dahil malalim yung pag-aaral niya sa salita ng Diyos. Malinaw po kay Pablo, hindi dahil Fariseo siya before, hindi dahil Sanhedrin siya, hindi dahil galing sa salipin ni Benjamin, hindi po dahil sa mga credentials ni Pablo kung bakit siya nagagamit. Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, mga minamahal, for I am the least of the apostle, that am not meet to be called an apostle. Bakit? Because I persecuted the church of God. Malinaw po kay Pablo na kung bakit siya nagagamit, hindi siya karapat-dapat. Sabi niya nga for I am the least of the apostle. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, mga minamahal, yung grace ng Panginoon, nire-regulate tayo nito. Okay? Nire-regulate tayo para hindi tayo maging palalo. Nire-regulate tayo ng grace ng Panginoon para ma-recognize natin saan ba tayo dinampot ng Panginoon. Ano ba tayo dati? Makasalanan po tayo. Kinahabagan, biniyayaan lamang tayo ng Panginoon kung bakit ka nakakaawit sa choir, kung bakit ka nakakapag-special number, kung bakit ka nakapagbibigay, kung bakit mo nagagawa yung nagagawa mo sa Panginoon ngayong hapong ito. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil sikat ka, hindi dahil kung sino ka, dahil po yan sa biyaya po ng Panginoon. So kaya nga, mga kapatid, mga minamahal, the grace of God gives humility in our service. Sabi ni Pablo, for I am the least of the apostle. Yung context niyan, mga kapatid, mga minamahal, pinag-uusapan po kung sino daw yung mga nakakita kay Jesus Christ, sa resurrected Christ. Tama? Sabi ng verse number 6, and after, verse number 5, and that he was seen of Cephas, then of the 12, after that he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep.
After that, he was seen of James, then of all of the apostles, and last of all, he was seen of me also as one born out of due time. So it means, siya daw po talaga yung huling-huli na naging apostol ng Panginoon. At alam naman natin, di po ba, yung qualification para maging apostol ka ng Panginoon, you need to see the risen Lord. Okay? Yun po yung qualification para matawag kang apostol ng Panginoon. At alam natin si Pablo, in Acts chapter 9, dun siya kinatagpo at dun niya nakatagpo yung Panginoon. At dun niya nakilala si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. At makikita rin natin yung statement ni Apostle Paul, mga kapatid, mga minamahal, sa 2 Corinthians chapter 12, verse number 11. 2 Corinthians chapter 12, verse number 11. Sabi po ng Bible, lamig. I am become a fool in glorying. Sabi niya, magiging palalo ako sa pagyayabang. Ye have compelled me, for I ought to have been commended of you, for in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing. Alam nyo, ang sarap isipin, no, na ang daming nagawa ni Pablo, pero ang tingin niya pa rin sa sarili niya, wala siyang nagagawa. Sa kabaliktaran, ang daming mananampalataya, walang ginagawa, ang taas ng tingin sa sarili. Di ba? Pero si Pablo na maraming nagagawa sa gawain ng Panginoon, maraming naakay sa Panginoon, maraming na-establish na eklesiya, pero ang tingin niya sa sarili niya, wala siyang nagawa at walang-wala siya. Pastor, false humility ba yon? Hindi. Kasi alam niya sa sarili niya kung saan siya dinampot ng Panginoon. Alam niya yung nagawa ng biyaya ng Panginoon sa buhay niya. Kaya nga sabi rin po ng Ephesians chapter 3 verse number 8, "And to me, who am less than the least of all saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ." Amen? At ang sinabi niya po sa 1 Timothy chapter 1 verse number 15, "This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief." Kung kayo po'y magiging observant, very consistent po si Apostle Paul sa kanyang statement. Hindi po yung pa-humble effect lang. Alam mo, ang galing mo kumanta. Praise God. Galing ko talaga. Ang galing mo tumugtog. Kung di naman dahil sa akin, walang kwenta yung orkestra natin, Pastor Javis eh. Mga kapatid, mga minamahal, di po ba? When we talk about grace of God, when we talk about the grace of God sa buhay natin, yun po mismo yung ginagamit ng Panginoon para i-humble tayo kung bakit ka nasa ministry, hindi dahil magaling ka. Kung bakit ka nagagamit, hindi dahil mahusay ka. Kung bakit ka nagagamit, kasi may biyaya ng Panginoon na hindi naman talaga tayo deserve. Makasalanan ako, patapon ng buhay ko, pero ginagamit ako ng Panginoon. Salamat na lang dumating sa tagpo ng buhay ko na kinahabagan, biniyayaan ako ng Panginoon kung bakit ako nakapangaral ng salita ng Diyos. Marami po sa atin, kilala nyo kung saan ako nanggaling. Alam nyo po yung pelikulang iniwan ko. Mother Pearl. Alam nyo po yung buhay ko before. Diba? Ang tawag nga sa akin, monyo eh. Di ba? Short for demonyo. Yung lugar po namin dyan po sa Sampaloc de la Puente, alam nila kung sino ako. Ngayon po mga kapatid, may liga po ako sinalihan sa barangay namin. Alam nyo, hindi ko lang kung nahihiya ako, napaproud ba ako eh. Habang nag-a-announce po yung announcer, pinasa po kay Pastor, tinira po ni Pastor. Ang tawag sa akin, Pastor, alam po sa lugar namin sa akin, si Raulo ko. Pero ngayon, Pastor ang tawag sa akin. Amen. Kaya minsan, ay pastor nga pala ako, bawal uminit ang ulo. Diba, nasiko na, ay pastor nga pala ako. Mga kapatid, mga minamahal, yung grace ng Panginoon, it gives humility in our service. Kaya nga alam naman natin, kahit si Pedro, di po ba, yung statement ni Pedro, parehas po sila ng statement ni Apostle Paul eh. Kita niyo po 1 Peter chapter 5, verse number 5 up to verse number 6. Sabi ni Pedro, "Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, and all of you be subject one to another, and be clothed with humility." Bakit? "For God resisted the proud, and giveth grace to the humble." Okay? Kinahabagan daw po ng Panginoon yung mga mapagkumbaba, at nire-resist daw po ng Panginoon yung mga matatayog. Sabi ng verse number 6, "Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time." Tandaan natin, hindi natin kailangan na magmayabang. Hindi natin kailangan itaas ng ating sarili. Ang nagtataas po yung Diyos.
Kaya nga mga kapatid, may paalala ang Bible, let any man praise thee. Okay? Hayaan mo ibang tao yung pumuri sa'yo. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, yung grace ng Panginoon sa buhay ni Pablo, tunay na tunay sapagkat alam niya kung ano siya dati. Alam niya kung sino siya dati. Alam niya kung ano yung mga nagawa niya dati at alam niya kung sino na siya ngayon. Di ba masarap pong isipin na yung biyaya ng Panginoon, ito po yung nagbibigay po sa atin ng pagkakataon para ma-realize natin, di naman talaga tayo karapat-dapat. Para ma-realize natin, wala naman talaga tayong kwenta. Para ma-realize natin, pwede tayong palitan anytime, any moment sa ministeryo ng Panginoon. Lahat tayo pwedeng palitan. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, what can the grace of God do to our life? The grace of God gives humility in our service. James chapter 4, verse number 6. Ang sabi ng Bible, but He giveth more grace, wherefore He saith, God resisted the proud, but He giveth grace unto the humble. Bakit kaya sa tingin ninyo, nire-resist ng Panginoon yung proud at binibiyayaan niya lalo yung mga mapagkumbaba? Di ba kung meron tayong dapat pong gayahin, mga kapatid, walang iba kundi yung ating Panginoon? Remember kung ano po yung sinabi niya po sa Philippians chapter 2, verse 5, okay, hanggang pababa. Sabi ng verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kung meron daw tayong isip na tataglayin, yung isip daw po ng Panginoon. Bakit? Sabi ng verse number 6, sabi niya, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Siya daw po, nakapantay ang Diyos, hindi niya po inari, okay, who being in the form of God, siya na Diyos, hindi niya po inaring kapantay ang Diyos. Bakit? Verse number 7. Anong sabi ng verse number 7? But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Anong sabi? And was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Pagdating sa verse number 9, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. Alam niyo po yung ginawa ng Panginoon, nagpakababa, pero yung Diyos yung nag-exalt sa Kanya. Kaya kung i-compare lang natin yung kaparaanan ni Satan sa kaparaanan ng Savior. Yung kaparaanan ni Satan, gusto niya pong umangat. Yung kaparaanan ng Savior, gusto niyang bumaba. Hello? Pansin niyo po, di ba? In the book of Isaiah and Ezekiel, ang gusto ni Satan, I will be like Most High. Gusto niyang sinasamba rin siya. Gusto niyang kagaya rin siya ng Diyos. Pero yung Panginoon, ang gusto niya, magpakababa. Tapos tayo, na kiniklaim natin na mananampalataya po tayo, yung estilong ginagaya natin, yung estilong ginagawa natin, estilo po ng kaaway. Gusto natin magmataas. No, masakit po kapag gusto mong tumaas at bumagsak ka, masakit po yun. Naalala niyo po yung statement ng ating bishop? Sabi niya, wala pong nahulog sa mababa. Tama? Lahat po nang nahuhulog mula sa taas. Remember that? Logic na ginamit ni Bishop sa atin. Masakit pag nasa taas ka at pag nahulog ka, plakda. Okay? Pero kapag nasa baba ka, wala pa akong nakitang nahulog na nasa baba. Gusto niyo makakita? Ang alam ko lang, nadulas. Di ba? Pero mga kapatid, mga minamahal, di ba? Yung ating Panginoon gusto magpakababa, tapos tayo mga nilikha, gusto nating umangat. Ano yung favorite statement natin? The way to go up is to go down. Amen? Ang daan patungo sa pagtaas, magpakababa po tayo. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, di po ba? Yung grace ng Panginoon, di po ba? The grace of God gives humility in our service. Okay? Ano ba, Pastor? Sabi sa verse number 10, but by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Number 1, the grace of God gives humility in our service. Number 2, the grace of God gives honor to our Savior. The grace of God gives honor to our Savior. Sabi ng verse number 10, kung bakit daw siya nagagamit sa Panginoon, o kung bakit daw siya nagagamit ng Panginoon sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo po, every time na makapaglilingkod tayo sa Panginoon, every time na makapag-render tayo ng talents natin, makapag-render tayo ng time, treasure, lahat sa buhay natin, lahat ng yan mga kapatid, ang naluluwalhati yung Panginoon.
Di ba may paalala po sa atin ng Bible? Ang sabi ng Bible in 1 Corinthians chapter 10, verse number 31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Lahat daw po ng gagawin natin dapat naluluwalhati yung Panginoon. Kaya ngayong verse number 30, for if I by grace be a partaker, why am I evil spoken of for that for which I give thanks? Kaya nga pagdating sa verse number 31, whether therefore ye eat or drink, do all for the glory of God. Naranasan nyo na pong gumawa na hindi para sa glory ng Panginoon. I'm sure kung bakit ka naman talaga naglilingkod, gusto mong mapapurihan ng Panginoon eh. Tama? I'm sure kung bakit ka umaawit sa choir, kung bakit tayo nagbibigay ng mga commitments natin sa gawain ng Panginoon, kung bakit ka sumasama sa soul winning, lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, I do believe, lahat yan gusto mong magbigay kaluluwahatian sa Panginoon. Pero, pakinggan nyo maigi, may mga pagkakataon sa buhay natin na kahit yun yung gusto natin, dumarating pa rin sa tagpo ng buhay natin na parang minsan naagaw natin yung glory. Bakit, Pastor? Kasi alam nyo, pag nasa pedestal ka na, pag alam mo yung pinupuri ka na ng mga tao, may pangalan ka na, from nothing to something ka na ngayon, alam mo yung feeling entitled na po tayo? Diba? Kaya nga sabi ko, may mga sakit tayo minsan mga mananampalataya eh. Yung entitleitis. Alam niyo po ba yon? Yung self-entitlement na tinatawag. Ay, ano na yan? Preacher na yan, pastor na yan, preacher na yan, deacon na yan, key people na yan. Mga kapatid, mga minamahal, lagi natin tatandaan yung title, it's just a title. Okay? Iba pa rin na yes, nasa title ka, pero hindi mo naman ginagawa yung title na meron ka. Walang kwenta yung title na meron ka. Ang kailangan mo, subtitle. Tama po ba? Bakit? Kasi hindi naman tama yung title na nasa atin eh. Okay? So kaya nga mga kapatid, mga minamahal, the grace of God gives honor to our Savior. Sa tuwing maglilingkod ka sa Panginoon, sa tuwing iisipin mo, hindi, kung bakit ako nagagamit, biyaya to ng Panginoon. Ibig sabihin pala, kiniklaim natin na hindi natin kaya. Kiniklaim natin na, without the grace of God, I can do nothing. Wala akong magagawa. Pero salamat na lang, may biyaya ang Panginoon. Salamat na lang, mahabagin ng Panginoon. Salamat na lang, napakayaman ng biyaya ng Panginoon. Ano bang sinabi ng Colossians chapter 3 verse number 17? And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Na kapag kiniklaim natin pala na hindi naman pala talaga tayo yun, nagbibigay luwalhati tayo sa Panginoon. Alam niyo, napakatamis sa Panginoon na alam naman po natin na hindi natin kaya. O alam naman po natin na kaya natin, pero nag-rely pa rin tayo sa Diyos. Okay? Pastor, paano po yung sinasabi mong hindi, kaya naman natin, pero nag-rely pa rin tayo sa Diyos? Okay? Kaya niyo po bang umawit nang hindi nagpipray? Kaya niyo po bang magbigay nang hindi nagpipray? Kaya niyo po bang mag-soul winning nang hindi nagpipray? Kaya niyo po bang nagpipreach nang hindi nagpipray? Kaya niyo bang maglingkod sa Panginoon na hindi ka humihingi ng advice sa Panginoon? Kaya yun. Kaya po. Paano mo nasabi, Pastor? Nangyari po sa akin eh. Okay? I'm sure sa iba po sa atin nangyari din po yan. Na minsan akala natin kaya natin ang lahat. Akala natin self-sufficient na tayo. Pero at the end of the day, Lord, sorry po. Lakas ko na naman ang ginamit ko. Lord, sorry po. Diskarte ko na naman ang ginamit ko. Pero Lord, patawad po. Sa susunod, hindi ko na po ulitin. Lagi na po ako magre-rely sa inyo, Panginoon. Pwede mong madaya ang tao. Pwede mong madaya yung mga pastor. Pwede nating madaya yung mga kasama natin. But we can never fool God. Hindi natin kayang lakahin ng Diyos. Pwede ngayon, kasama ka sa choir, kasama ka sa soul winning, kasama ka sa lahat ng ministry ng church na meron tayo. Praise God kung kasama ka. Pero ang tanong, ano ba talaga yung dahilan kung bakit kasama ka? Kasi pag mali po yung motive, nare-reveal naman eh. Tama? Pag mali ang motive, nare-reveal naman po talaga. Sapagkat alam naman, sinabi naman po ng Bible, di po ba? Iahayag lahat ng mga ginawa natin. Kahit dito pa lang sa lupa eh. Malalaman mo na kung bakit ka naglilingkod. Malalaman mo na kung para kanino ka naglilingkod. Di po ba? So kaya nga mga kapatid, the grace of God gives grace. The grace of God gives humility in our service. The grace of God gives honor to our Savior. Then number 3. Bilis number 3 na, Pastor. 10 points po ito kasi idol ko po si Pastor Rodel. Birthday po ngayon ni Pastor Rodel. Happy birthday po, Pastor Rodel. Diba? Number 3,
The grace of God gives hope in our sufferings. Amen? The grace of God gives hope in our suffering. 2 Corinthians chapter 12, verse number 9. 2 Corinthians chapter 12, verse number 9. Ang sabi po ng Bible, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Alam natin yung context ng 2 Corinthians chapter 12. Ito po yung time na si Apostle Paul po humihingi po ng kagalingan sa Panginoon. Di ba ang sabi ni Pablo in verse number 7, "Unless I should be exalted above measure, through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure." Verse number 8, "For these things I besought the Lord thrice, that it might depart from me." Kung lalagyan niyo po ng pangunawa, lalagyan niyo po ng puso yung statement ni Pablo na, "For these things I besought the Lord thrice." Do you think yung statement ni Paul na, "For these things I besought the Lord thrice," magaan? Do you think nadadalian po siya sa thorn in the flesh na pinagdadaanan niya? Do you think masaya si Pablo? Do you think talagang maginhawa yung paglilingkod niya sa Panginoon habang sinasabi niyang, "For these things I besought the Lord thrice, that it might depart from me"? Kung lalagyan niyo ng pangunawa yung statement ni Pablo, kung lalagyan niyo ng puso, ang sasabihin ni Pablo, "Hey, for these things I besought the Lord thrice, that it might depart from me." Pero ang sagot ng Panginoon sa kanya, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Kung si Pablo, hindi niya alam yung ibig sabihin ng grace sa buhay niya, "Lord, ang inihingi ko kagalingan, bakit si grace ang ibinigay mo?" Hello? Nakuha niyo po yung punto ko? Kung si Pablo, hindi niya alam yung yaman ng biyaya ng Panginoon. Kung si Pablo, hindi niya alam yung meaning ng grace sa buhay niya, pwede siyang magtampo sa Panginoon, "Lord naman, binigay ko na yung buhay ko sa inyo. Lord, iniwanan ko yung pangarap ko. Lord, iniwanan ko yung credentials ko." Pero wala kang mababasang ganong statement si Pablo. Ang statement ni Pablo, mga kapatid, mga minamahal, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Alam ni Pablo yung meaning ng grace. Church, listen to this. Kung maunawahan mo lang yung meaning ng grace sa buhay mo, hindi ka nalalayo sa Panginoon. Kung maiintindihan mo lang yung yaman ng biyaya sa Panginoon, kaya kang bigyan ng pag-asa sa mga sufferings na pinagdadaanan mo ngayon. Kung maunawaan mo lang yung yaman ng biyaya ng Panginoon, hindi ka magkikwit sa problema. Kung maunawaan mo lang yung yaman ng biyaya ng Panginoon, hindi ka tatalikod sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat alam mo, mayaman, masagana, napakadakila ng biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, the grace of God gives hope in our sufferings. Pero yun ang hinihingi ni Pablo, kagalingan. Pero ang ibinigay ng Panginoon, si grace, hindi pala si grace, yung grace. Kaya nga napakahalaga ng grace sa buhay natin, tama? Kaya nga ako po hinanap ko si Keisha Grace. Ano ba? Pasok ba? Pasok? Kidding aside. Ano ba? Buti na lang alam ni Pablo yung meaning ng grace. Kung hindi alam ni Pablo yung meaning ng grace sa buhay niya, mga kapatid, mga binamahal, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Kasi alam niyo po, minsan mas mahayag po yung grace ng Panginoon kapag walang-wala ka na. Mas highlighted po yung grace ng Panginoon kapag hinang-hina ka na. Mas nadadakila po yung kapangyarihan ng Panginoon kapag ubos na ubos, sagad na sagad, walang-wala na po tayo. Kasi kapag meron pa tayo, ang bida palagi yung sarili natin eh. Kapag marami pa tayo, ang bida palagi yung ikaw, yung tayo. Pero minsan, pinaparanas talaga ng Panginoon na mawalan tayo para ma-appreciate mo yung biyaya ng Panginoon.
Para ma-enjoy mo yung grace ng Panginoon. Kaya nga sabi nung awitin, di ba? Grace greater than our sin. Amen? Wag na. Diba? Sabi ng awitin, marvelous grace. Sige, preacher, pastor, tulungan mo ako. Okay, infinite mercy, infinite grace. Wow! Amen? Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, yung grace ng Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw yung mananampalatayang maraming sufferings, maraming struggles, name it. Di ba? May grace ang Panginoon. Yung bang minsan pinaparanas talaga tayo ng Panginoon na masagad na ubos para mas ma-appreciate natin, maging dependent tayo sa grace ng Panginoon. Sabi ni Pablo, and he said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Verse 10, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Church, kung tayo man po'y may sufferings right now, gusto kong sabihin sa'yo, the grace of God gives hope in our suffering. Kaya tayo bigyan ng pag-asa. At alam naman natin, yung inaasahan natin, di naman po basta-basta eh. Subok na po yung Panginoon eh, amen? Subok na po yung Panginoon sa buhay natin. Subok na po yung biyaya ng Panginoon sa pang-araw-araw ng buhay natin. Gaya ng sinasabi ko po kanina, isa po sa sobrang na-appreciate ko na attributes o katangian ng Panginoon, yung kanyang pagiging gracious. Okay? Yung kanyang pagiging mabiyaya, yung kanyang pagiging mapagpatawad, yung kanyang pagiging mahabagin, lahat-lahat sa buhay po natin, mga kapatid, mga minamahal. Kaya nga, hindi ka para mag-quit kung alam mo yung ibig sabihin ng grace. Hindi ka para sumuko kung alam mo yung kahulugan ng grace. Kung alam mo yung yaman, yung biyaya, yung laki, yung agwat, yung measure ng grace. Kung alam mo yan, hindi ka ba susuko sa problema? Ano ba? So kaya nga mga kapatid, may biyaya ang Panginoon. May biyaya. Okay? Number 4, parang seryoso, 10 points talaga. Number 4, the grace of God, for us, sa mga bisita po natin, the grace of God gives heaven and salvation. Amen? Yung biyaya po ng Panginoon, kaya kang dalhin sa langit, kaya kang iligtas. Amen? The grace of God gives heaven and salvation. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Grace of God. Titus chapter 2, verse 11 and 12, for the grace of God that bringeth salvation, that appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. 2 Timothy chapter 1, verse number 9, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Kaya nga sa mga bisita po namin ngayon, di ba? Yes, hindi natin deserve ang langit. Hindi natin deserve ang kaligtasan, pero salamat na lang may grace ang Panginoon. Salamat na lang may biyaya ang Panginoon. Church, are you really glad na naligtas kayo sa biyaya ng Panginoon? Kasi kung naligtas tayo sa gawa, magyayabang talaga tayo. Kung nagligtas tayo dahil malaki binigay mo sa offering tray, kung naligtas tayo dahil may religion ka, kung bakit ka naligtas kasi sumakses ka, walang kwenta yan. Kung bakit tayo ligtas? Kasi may biyaya at habag ang Panginoon. At ang nagligtas sa atin, walang iba kundi si Jesus Christ. So kaya nga mga kapatid, mga minamahal, the grace of God gives heaven and salvation. Number 5 and last. The grace of God gives hatred to sin. Romans chapter 6, verse 1 and 2. Sabi po ni Apostle Paul, what shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? Sabi ni Pablo, ano ika, magpapatuloy ba tayo sa paggawa ng kasalanan nang sumagana ang biyaya ng Panginoon? Ang maganda kay Pablo, tanong niya, sagot niya. Anong sagot ni Pablo? Verse number 2, God forbid. God forbid. How shall we are dead to sin, live any longer therein? Paanong talagang namatay na sa pagkakasala at mabubuhay muli?
Okay? Talon tayo sa verse number 14. Sabi ng verse number 14, "For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid." So hindi ibig sabihin, pinapatawad tayo ng Panginoon sa mga pagkakasala natin, mabubuhay tayo sa kasalanan. Hindi ibig sabihin, mayaman ang biyaya ng Panginoon na paulit-ulit tayong bumabagsak sa paggawa ng kasalanan. Mga kapatid, mga minamahal, the grace of God gives hatred to sin. Yung biyaya ng Panginoon, ito po yung nagbibigay sa atin para kamuyan natin yung paggawa ng kasalanan. Bakit? Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Galit ang Panginoon sa kasalanan, pero mahal niya ang makasalanan. Okay? So kaya nga mga kapatid, mga minamahal, hindi ibig sabihin na may assurance of salvation naman, may 1 John 1:9 naman, okay lang mabuhay sa pagkakasala. And when we talk about sin, hindi lang yung sexual immorality, hindi lang yung paggawa ng mga hindi ka nais-nais. Minsan yung small, na tingin natin maliit na kasalanan, yan pala yung pwedeng gamitin ng kaaway para sirain tayo sa buhay natin. Yung disobedience, alam naman natin when we talk about the word sin, di ba? Ang kasalanan po, kapag inalam natin yung original language po ng kasalanan, okay, Pastor Jabez, turuan mo ako. Di ba? Yung Greek word po ng sin, hamarthema and parabasis, tama ba? Okay? It means, ano po yung pastor? You cross behind, tama ba? Nag-overstep ka. Okay, doon sa boundaries na hindi naman dapat. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, yung kasalanan po, hindi lang yan patungkol sa nangangalunya, fornication, adultery, yung disobedience, kasalanan din po yan. Yung alam mo naman pinagagawa ng Panginoon sa'yo, hindi mo ginagawa, kasalanan po yan. Yung alam mo naman, inaanyayahan ka ng Panginoon na maglingkod, isuko ang buhay mo, hanggang ngayon nasa pagsuway ka pa rin, kasalanan po yan. At alam natin mga kapatid na mga minamahal, yes, mabiyaya ang Panginoon, pero ayaw ng Panginoon na mabuhay tayo sa pagkakasala. So kaya nga mga kapatid, mga minamahal, sabi ni Pablo, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. Ayaw ng Diyos. Hindi pa hintulutan ng Diyos yung ganong klaseng pamumuhay. So kaya nga mga kapatid, yes, hindi man nakikita. Okay? Hindi pa nahayag yung mga nagawa nating kasalanan o ginagawa nating kasalanan ngayong hapong ito. Pero ang Diyos, may sariling timetable po siya kung kailan niya i-reveal yung mga kasalanan natin. Pastor, ganun pala. Di dapat po, umamin na po ako ngayon. Magsisi na po ako ngayon. Yes. Di ba? Tandaan natin, hanggang pinatatagal natin yung ganyang klaseng kasalanan, habang buhay tayong bibit-bitin yan. Naalala ko yung paborito kong illustration. Meron pong isang nagpatayo ng bahay na napakaganda. Okay? Na talagang pwede nating tawagin world class yung bahay. Dumating sa point na yung may-ari po, aalis na po siya. Kailangan niya na pong mangibang bansa at kailangan niyang bitawan yung bahay na pinaganda niya. So, walang gustong bumili kasi mahal yung presyo. Okay? Hanggang sa nagkasundo po sila, may isang buyer na ibibenta niya daw po yung bahay sa murang halaga. Pero may kasunduan po sila. Ang kasunduan po nila, meron pong pintuan sa likod ng bahay na hindi niya pwedeng galawin. Ako pa rin ang may-ari nito. Ayun ba? Walang problema. Sige. Sa'yo lang pala yun. Pintuan lang naman. Okay lang yan. Alam niyo mga kapatid, to make the long story short, may bago na pong may-ari yung magandang bahay. At yung magandang bahay dati, mas lalong pinaganda pa ngayon. Na kumbaga, pinalitan po yung mga materyales, talagang yung mga high-tech lahat. Kumbaga, kapag nagsalita ka, hey Siri, hey Alexa, lahat nandun. Okay? Pati nga si Jarvis nandun na rin eh. Okay? Sabi ng mga adult, sino si Jarvis? Okay? In short, lalong gumanda yung bahay. Hanggang sa dumating yung point, mga kapatid, mga minamahal, na yung dating may-ari, babalik na siya sa Pilipinas, at medyo gusto niyang balikan yung dati niyang tahanan. Pero syempre, ikaw yung bagong may-ari, pinaganda mo na to, nag-invest ka na ng lahat-lahat dito, hindi mo basta ibebenta yon. Kumbaga may sentimental value na sa iyo yan. So ang ginawa, ano ba? Babayaran ko kahit doble, triple. Sa binigay mong presyo sa akin, ayaw talagang pumayag nung bagong may-ari. Until such time, na-realize niya, oy, may kasunduan pala tayo. Meron pa pala akong pagmamay-ari doon sa likod ng bahay, yung pintuan. Alam niyo po mga kapatid, nag-away sila talagang ayaw ibigay, ayaw ipagbili. Okay? Nung bagong may-ari, doon sa dating may-ari, yung tahanan na pinaganda pa niya.
Hanggang sa na-realize niya, wala kang karapatan sa pintuan, akin yan, nagsabit po siya ng pako at everyday, sabi niya, hindi pala mapapasa akin yan, sisirahin ko na lang yung bahay. Everyday, sinasabitan niya ng bulok na hayop, everyday, bulok na karne, lahat. Hanggang sa nabulok po, mga kapatid, mga minamahal, yung napakagandang bahay. Hanggang sa hindi na po nagamit, nabulok na po yung magandang bahay. Pastor, ano pong relevant na sinasabi niyo po ngayon? Alam niyo mga kapatid, yung kasalanan, hanggat hindi mo sinosurrender sa Panginoon ng buo yan, hanggat may tinitira ka na kahit maliit na pako dyan sa puso mo na pwedeng gamitin ng kaaway para pagsabitan ng mga bulok na hayop, masamang karne o kung ano-ano man, na pwedeng gamitin ng kaaway para masira ka, mga kapatid, isurrender mo na sa Panginoon yan. May biyaya ang Panginoon. Pastor, paano mo nasabi may biyaya ang Panginoon? Naranasan ko. Alam ko yung ibig sabihin nung nagkasala, alam ko rin ibig sabihin ng pinatawad, alam ko ibig sabihin na talagang gumulong, dumapa, plakda. Alam ko po. Alam ko rin yung yaman ng biyaya ng Panginoon na nag-regulate sa akin. Hindi ako pwede maging mayabang. Alam ko kung saan ako dinampot ng Panginoon eh. Alam ko yung katauhan ko. Maraming nakakilala sa akin. Bukod sa lahat, alam ko kung ano ako dati at ano na ako ngayon sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, lagi natin tatandaan, grace reaches us where we are and takes us where God wants us to be. Yung biyaya ng Panginoon, dadaling ka ayon sa nais ng Diyos sa buhay mo. At ang gagawin ng biyaya ng Panginoon sa iyo, aabutin ka niya ngayong hapong ito. Kaya kapatid, may biyaya ang Panginoon. Napakayaman ng biyaya ng Panginoon. Kaya sana po mga kapatid, mas ma-appreciate natin yung grace ng Panginoon sa hapong ito. Tayo po tayong lahat. Let's all stand. Sabi po ni Pablo, but by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Church, na-appreciate mo ba talaga yung biyaya ng Panginoon? Do we really appreciate the grace of God? Alam mo, kung na-appreciate mo yung grace ng Panginoon, i-regulate ka nito. Kung na-appreciate mo yung grace ng Panginoon, pananatilihin ka nito. Kung na-appreciate mo yung grace ng Panginoon, palalakasin ka nito. Kaya ngayong hapong ito, kamusta? What the grace of God do to your life? Ano na ba yung nagawa ng biyaya ng Panginoon sa buhay mo? Sana po mga kapatid, the grace of God gives humility in our service. The grace of God gives honor to our Savior. The grace of God gives hope in our sufferings. The grace of God gives heaven and salvation. The grace of God gives hatred to sin. Tandaan natin, the grace of God reaches you where you are and takes you where God wants you to be. Ngayong hapong ito, kung kinilos ka ng Panginoon, why not come to the altar, kneel down and pray and talk to God. Lord, ito po ako, Panginoon. Patawad po, minsan lumalagpas ako, Panginoon, sa boundary. Patawad po, Panginoon, minsan nagiging palalo ako, nakakalimot ako. Yes, unintentional, Panginoon, nagagawa ko po ito eh. Pero Lord, sorry po. Sorry po, Panginoon. Sorry po sa mga pagkakataon na akala ko self-sufficient na ako. Sorry po sa mga pagkakataon na akala ko yung mga nagagawa ko sapat na, yung lakas ko sapat na, yung nabibigay ko sapat na. Lord, patawad po. Kapag pinag-usapan pala yung grace po ninyo, mas marami pa pala kaming kayang magawa sapagkat biyaya nyo po. Napakayaman po ng biyaya nyo, Panginoon. Napakasagana po ng biyaya nyo sa buhay po namin. Lord, kayo na hong bahala. Kayo na pong bahala na kumilos sa puso ng inyong mga anak sa hapong ito. At sa mga kasama po namin ngayong hapong ito na hindi pa nakakilala sa inyo, O Diyos, please, abutin niyo po sila, Panginoon. Iligtas niyo po sila. At yung mga nangangailangan po ng kalakasan, palakasin niyo po, Panginoon. Kayo na hong bahala, Panginoon. Tawagin ko po yung ating resident pastor. Let's continue in prayer. Dear Father in heaven, salamat Panginoon, sa amin po napakinggan na preaching, salamat po sa ginamit niyo pong tao, Panginoon.
Indeed, Panginoon, ang aming pong narinig ay importante po sa aming pong buhay Kristiyano. Importante po ang inyong biyaya, Panginoon, sapagkat ito po yung aming nasumpungan. Magmula po, Panginoon, nang kami po ay iyong iniligtas. Naramdaman, natamo namin, Panginoon, ang iyong biyaya. Hindi namin deserve. Libre mong binigay, Panginoon. Isang regalo po, Panginoon. At hindi po natapos doon sa sitwasyon po na yun ng buhay namin ang iyong biyaya. Kundi ang biyaya, Panginoon, buong buhay namin. Nandoon po ang biyaya niyo, Panginoon. Hanggang kami ay mamatay, Panginoon. Hanggang kami, Panginoon, ay mag-spend in eternity, nandun po ang biyaya niyo, Panginoon. Dear Father, salamat po sa iyong biyaya. Ang biyaya mo, Panginoon, na ang dami pong nagagawa sa aming buhay. Nagbibigay ng pag-asa, nag-enable sa amin, nagpapakita sa amin, Panginoon, ng mga mali naming ginagawa. Nagpapakita rin sa amin, Panginoon, ng sitwasyon namin sa inyong harapan. Indeed, Lord, your grace, we really need your grace in our lives. And thank you, Lord, it's always sufficient. It's always available. Ang aming pong hiling, Panginoon, sana, Panginoon, sa biyaya na ito na aming pong natatamasa sa aming buhay, ay masuklian ito na aming pong pananampalataya, ng aming pong pag-ibig sa iyo, at huwag kaming mapunta, Panginoon, sa masama. Nawa, Panginoon, lagi po kayo magkaroon ng thankful heart. At kung ano man, Panginoon, ang aming pong maabot sa buhay po na ito, lagi po namin masasabi, it is only by the grace of God. Kaya kami ganito, Panginoon, it is by your grace only. Kaya kami may kasayahan. Kaya kami may mga na-achieve. Kaya kami may mga capabilities. Kaya kami may mga capacities. It's only by your grace. Hindi po sa amin ito, Panginoon. Even tong life na to, Panginoon, it is not ours. Hiram lamang po namin ito sa inyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, napaka-importante pag-aralan po namin ito upang lalo po namin ma-appreciate, Panginoon, kung anong klase ng Diyos meron po kami. Panginoon, mahal na mahal po namin kayo. Salamat po, you are a gracious God. We thank you, Lord, for being so gracious to us. Kahit kami mismo, Panginoon, ay alam namin hindi po ito deserve. Kaya, Panginoon, we praise you, we honor you, we give the highest honor to you, O God. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Na-bless po ba tayo? Yan po, salamat po, Pastor Mark J. sa napakagandang mensahe. Kung mapapansin nyo lang po, no, mga kapatid, no, halos related po yung preaching natin mula umaga at hanggang hapon na ito. Kaya nakita nyo talaga yung pagkilos po ng banal na spirito. Eh, hindi naman kami nag-usap ni Pastor Mark J ng preaching eh. Although hindi naman biyaya yung aking pong tinakil kanina, pero yung flow, di ba, ng conversation, ng flow ng preaching, talagang kitang-kita natin, no, talagang related at ano tawag doon? Parang interconnected. Salamat, Pastor Javes, no? Kaya tayo po sana po ay talagang maramdaman natin yung pangkilos ng banal na spirito sa ating pong mga buhay. So mamaya po, kamayan po natin si Pastor Mark J. At after po nito ay wala pong sanctuary choir, magpo-proceed po agad tayo sa gawain po ng mga youth. Free po lahat na manood po kung mga gusto pong manood. And praise God, okay, meron po tayong konting salo-salo po dun po sa may likod. Yan ang benefit po pag nag-church, no? Nakakasama po sa kainan. So, ayan po, meron po tayong blessing mula po sa ating pong Pastor Adel again. Mula po sa Living Water Baptist Church, binabati po natin ang John Lloyd ng LWBC, no? ng maligayang karawan. So, sige po, tayo po tayong lahat. Let's all stand. And let's close this in prayer. Okay, pwede ba natin tawagin si Brother Joven Kurt para i-close tayo sa prayer? Okay po, tayo po yung manalangin. Let's pray. Lord, Ama namin Diyos, sa mga Panginoon sa lahat. Maraming sa Panginoon, sa natapos po ng mga services po, Panginoon. Through morning, Panginoon, at ngayon din po, Panginoon. Maraming sa Panginoon, sa amin, Panginoon. Patuloy po namin dinadalangin, Panginoon, si Tatay Bishop, Panginoon, na
po siya yung bigyan ng kalakasan, Panginoon, at pangingatan niyo po sila, Panginoon, at wisdom po, Panginoon, sa pangalan po ng inyong salita, Panginoon. Ganun po, Panginoon, sa aming pong pansamansamantalang pag-iwalay, Panginoon, kayo po mag-ingat po sa bawat isa, Panginoon, at ibalik niyo po kami, Panginoon, sa prayer meeting, Panginoon, sa mga natitira pa pong oras, Panginoon, kayo po mag-ingat po sa amin, bigay maglakasan. Just let me pray. Amen. Amen. Gabayan po tayo ng bawat isa. Young people, stay po tayo. Ayan